unang balita na po tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito. 70 bahay sa barangay Ususan, Taguig nasunog. May 300 residente magpapasko ng walang tirahan. Sitwasyon sa Divisoria na pangunahing puntahan ng mga Christmas shopper, aalamin. Pagupay sa mga kalsada at bangketa sa Metro Manila, tigil muna ngayong holiday season. LTFRB mag-i-issue ng special permit sa mga provincial bus para matugunan ang pagbuhos sa mga biyahero ngayong Pasko at Bagong Taon. Magarbong fireworks display na sinabayan pa ng musika sa Mall of Asia. At official engagement photos ni Prince William at Kate Middleton inilabas na. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Labing-dalawang araw bago magpasko, mahigit 300 residente nang nawalan ng tirahan sa Taguig dahil po sa sunog. May live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, nangangailangan nga ngayon ng pagkain, tubig, damit at mahihigan itong mga residenteng nasunugan. Ito ang gumulantang sa mga residente dito sa Sitio Pusawan, Barangay Ususan sa Taguig City, pasado alas 11 kagabi. Kaya ang mga residente di magkamayaw sa pagsalba ng kanilang gamit. Ang iba naman nagsimula ng sumabay ang init ng ulo. Mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay at gawa sa light materials. Ayon sa mga residente, sa isang tangke ng LPG nagsimula ang apoy. Tsaka marami rin siya nakakita kasi yung tangking yun, imbis na putulin nga yung hose, init siya sa labas. Pero ang BFP ayaw pakasigurado dahil wala raw kuryente sa lugar at maraming nakakabit na jumper. Niimbestigahan pa po natin. Hindi po tayo pwedeng magbigay ng haka-haka. 3 oras tumagal ang sunog na umabot sa alarmang Task Force Alpha bago na ideklarang fire out. 3 ang nasugatan, kabilang na ang isang residente na nagtamo ng sunog. Sugatan rin ang isang bumbero matapos bumagsak ang kanyang tinutungtungang bubong. Maging ang isang miyembro ng Philippine Marines na tumutulong para apulahin ang sunog. Nung bumuhos na yung tubig, malakas na yung paghawak ng fireman, inawakan ko, nahulog siya sa bubong po. Tapos pag hulog niya, nabitawan namin yung hose. 2. Binuwat ko siya, nahulog na rin po ako. Inahanap ko yung asawa ko, yun na may napagsabi na sunog daw yung asawa ko. Pero ayos naman. Oo, ayos naman siya. Kaya lang sunog lang yung dito niya yung likod niya at saka yung dito niya Nasa 70 bahay ang natupok at mahigit 300 residente naman ang naapektuhan sa may 2,000 metro kwadrado ng lupa. Pansamantala muna silang manunuluyan sa multipurpose gym. Medyo malaki naman ho yung ating gym. Ang pinagsusumikapan ho namin ay makahanap po ng mga mattress, yung mga banig, unan, kumot. Kasi marami ho ang nasunog Dito sa multipurpose gym ay inilipat na dito sa Cayetano Memorial Science and Technology High School ang mga nasunugan. Pero yung iba-igan ay nananatili doon sa kanilang mga bahay para magbantay. Pag lumiwanag kasi ay titingnan nila kung may mapapakinabangan pa silang mga gamit. Yan ang unang balita mula rito sa Taguig City. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio, nagulat live mula sa Taguig. Maalala po mga kapuso, magkakaroon ng 2 long weekends ngayong Pasko at Bagong Taon. Batay sa Proclamation number 1841 ng Malacanang, special non-working days ng December 24, bisperas ng Pasko, at December 31, bisperas ng New Year's Day. Regular holiday naman sa araw mismo ng Pasko at sa December 27, ang Lunes na pinakamalapit sa Rizal Day sa December 30 na pumatak sa araw ng Huwebes. Wala pa ring tulugan ang mga tindero sa Divisoria ngayong papalapit na ang Pasko. Nakabantay doon ang ating kasama, si Dano Tingkungko, live. Dano? Yes, Rhea, good morning. Magdamagan ng bukas sa mga stall dito sa bahagi ng Recto at Juan Luna sa Divisoria. Dumami na mga bukas na stall dito sa Divisoria na wala na likitan at nagpapamorningan na. Pero ayon sa mga nagtitinda, malayo raw ito sa itsura ng Divisoria kahapon at noong Sabado na halos hindi raw mahulugang karayom ang dami ng mga taong namimili. Mula nang bisitahin natin ng Divisoria noong isang linggo, hindi pa rin nagbabago ang mga presyo.
Ang mga laruan, 50 pesos kada isa. Ang shorts, 3 for 100 ang pambata, habang nasa 150 hanggang 250 pesos naman ang mga pangmatanda. Ang mga t-shirt naman nasa 2 for 150 pesos hanggang 250 pesos kada isa, depende sa klase. At ang mga party dress na pambata nasa 120 hanggang 200 pesos kada isa, depende sa laki. Inaasahan pa rin ang mga nagtitinda na sa 15 darag sa mga namimili kasabay ng dating ng sahod at Christmas bonus. Kaya payo nila sa mga namimili, kung may budget pa naman, ngayon pa lang mamili na para makapamili pa at makaiwas sa siksikan mula Miyerkules hanggang sa patapos ng Pasko. Ngayon po, matumal po ngayon. Kahapon po mabili, linggo. Sabado at linggo po mabili po. Pero pag ganitong araw po, hindi pa po gano'ng mabili. Maguli po kami sa gabi para makahabol ng benta. Kaya sa mga oras na ito ay nananatili pa rin banayad ang daloy ng trapiko dito sa bahagi ng Recto at Juan Luna Street dito sa bahagi nga ng Divisoria dito sa Maynila, kung saan karamihan ng mga stall ay nakapwesto. Bagamat unti-unti na rin bumibigat ang daloy ng trapiko, hindi lang dahil sa mga dumaraming jeep na namamasada na, kundi pati na rin sa gatambak na basura sa magkabilang lane ng Recto. At yan muna latest mula sa aking kinatatayuan dito sa Divisoria sa Maynila. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dano Tingkungko, nag-uulat live mula sa Divisoria. Paghuhukay sa mga pangunahing kalsada at bangketa sa Metro Manila, tigil muna simula sa Miyerkules hanggang January 2. Ayon sa MMDA, pati ang pagkabit, pagkukumpuni at maintenance sa mga linya ng telepono, tubig at drainage ay hindi maaaring isagawa sa nabanggit na panahon. Yan ay para raw makatulong sa paggaan ng daloy ng trapiko ngayong holiday season. At gagawin po yung mga kasama si MMDA Chairman Francis Tolentino. Chairman Tolentino, good morning. Magandang umaga, Igan, at magandang umaga sa mga viewers. So ngayon po ba, ano mga lugar yung may ginagawang pagkumpuni at grabe na rin po yung traffic? Ang problema, paano kung nakahukay na sila? Yun po, tatakluban muna. Mapwera na lang po kung merong emergency. Meron po tayong mga ehemplo niyan dito po sa may Guadalupe area, dito po sa Las Piñas at sa iba't ibang lugar pa ho. Okay. Yung pipeline ng Makati, kamusta naman ho, Chairman? Ginagawa po nila yon, pero hindi po kasali yun sa ban because that involves national interest. Tuloy-tuloy po sila at ang alam ko po ngayong Martes, mas may strengthen na po yung column na naapektuhan doon sa Magallanes Interchange. May parusa ho ba sa hindi susunod dito sa inyong bagong papatupad? Alam niyo po, taon-taon po ito ginagawa ng MMDA. Ang ginagawa po namin, kinukumpiska na ho namin yung mga gamit nila at tinutubos nila. Yung iba naman po, nagbabayad na lang na multa. Okay. Kamusta na ho yung feedback sa tinawag na Christmas Lane? Malaki ho ba na itulong din ito na maibsan yung bilang sa EDSA? Positive naman po yung response ng publiko. 500 po yung balak namin ilagay na signages. As of Friday po, nakaka-80% po kami ng paglalagay at makikita niyo po ito na may mga pangalan, may mga directional signs. So, makakatulong po ito ng malaki dahil itong linggong ito, inasahan natin, hindi lang po yung shopping, kung hindi ito pong linggong ito, yung mga Christmas parties ng mga tanggapan at mga eskwelahan. Okay. Parating na rin namin yung obserbasyon ng ilan na parang konti yung nakikita nilang traffic enforcer, Chairman? Hindi po siguro totoo yun. May mga shifting po tayo. Ito pong sa Christmas Lane, madali nyo ito mapupuna ngayong linggong ito dahil naka-uniforme na ho ito ng yung pang-ulo na parang Santa Claus para hindi na po malito yung ating mga tao. Totoo ba mga volunteer ito galing Tagaytay, Chairman? Meron pong ilan na ginamit tayo para madagdagan yung panggabi natin. Meron po tayong volunteer na 38. 38? Oo. Dito rin sa EDSA, yung nasa pangunahing lansangan din sila? Kinalat na po natin. Meron po sa E. Rodriguez para dumami po yung pwersa natin ngayong Kapaskuhan. Okay. Chairman, maraming salamat. Good morning. Maraming salamat po at magandang umaga, Igan. MMDA Chairman Francis Tolentino. Sa ibang balita, kasong kriminal at administratibo laban sa ilang opisyal ng AFP at PNP, ikakasana ng tinaguriang Morong 43. Ang kaso ay